Sabi ko bago umalis, hindi ako bibili ng bike parts eh. Tsaka naisip, ang hirap magbitbit. Diyan yung mash na frame set. So, pinag-iisipan ko talagang kung hindi scam yun, anong point? Anong reason? Bakit biglang the second time around bumaba sila at sinabi nilang sold pagkatapos nilang iswipe yung card ko? Tayo ng Manila, Manila, mauusok na jeepney sa Manila. Hello guys, today is our last day here in Bangkok. So we're heading to Bicycle Boys Club. Titingnan ko ulit yung mash na frame set, yung steel, kung kukunin natin siya at bibit-bitin natin. Yan na naman eh, sabi ko bago umalis, hindi ako bibili ng bike parts eh, tsaka ng frame set, ang hirap magbitbit. So pero titingnan natin kung maganda siya talaga. And ayun, mukhang malapit na tayo. So hinabol ko lang to guys kasi ang flight namin is 11 PM pa naman. Pero dahil last day, titingin pa kami ng mga pwedeng mapuntahan. 8 PM siguro at least dapat nasa airport na para hindi kami nagmamadali. Let's go! Nag-iisipan ko talagang mabuti. Pero matagal ko nang gusto talaga yung Mash SF na mga frame sets and mga designs. Ganda eh. So, hindi din kasi biro yung presyo niya. Hindi naman siya ganun kamahal, pero hindi rin ganun kamura. Pero, hard to find siya at mahirap makakuha. So, halika, tingnan natin. Huwag na natin patagalin pa. Ang dami kong sinasabi. Final na. Humingi kasi ako ng advice kay Eric kung ano ba siya, worth it siya kunin. Kasi ngayon lang ako nakakita ng ganitong frame. I'm so upset. Actually nakita nyo sa video, inaayos nila yung frame set. Kukunin ko na siya at pinabayaran na nila sa akin. Kinard ko na. Pero before that, nag-message ako sa IG account nila sa Bicycle Boys Clubhouse. Yung Clubhouse, man. Sabi ko magkano yung price. Sa shop nila is 48,000 baht. And then, yung reply sa message ko naman kaninang umaga is 47,500 baht daw. Tapos pagdating ko ngayon, naging magkano? 48,900 baht. Tapos ika-card ko siya, syempre may plus 3% baht. Tapos bago syempre i-proceed,
dinala sa baba, mag-swipe na yung card. And then okay na, nabayaran ko na. Ito, nabayaran ko na siya, 3 swipe. Kasi 48,000. Umabot ng 50,000 plus VAT. Okay na ako doon, 2,000 pesos umabot. So, nag-reflect sa card ko. And then, umakyat yung salesman nila doon pagkababa. Sorry, it's sold already. Ang gulo, parang nagbayad na ako, binayaran ko na siya, naka-reserve na daw yun. Sana inalam niya muna, pero before that pumunta din ako kahapon, inalam ko, binibenta pa nila, kaya nga binalikan ko ngayon last day ko, diba? Ano masasabi nyo dyan? Yung pera ko, nirefund nila, ito, binoid nila, and then nagkaroon pa ako ng problema sa bangko. Ilang days yun, yung pera binayad ko agad, nag-reflect agad, bayad agad yung frame set. So ngayon, hintayin ko mag-reflect, hintayin ko mabalik nila yung pera. Sayang, di ba? Alam mo yung on-hand money mo, pang shopping mo, pinaghirapan mo, ibabakasyon mo dito, di ba? Para lang nagpakapagod ka eh. Tsaka ang kinaiinis ko, ang gulo nila siguro para sa akin, wala. Huwag niyong puntahan yan, parang bad service eh. Kung sa Pinas yan, naku, baka na-demanda ka na. Parang scam eh. Scam yung style. Sorry hindi ko siya sinisiraan, pero yun yung experience ko dyan sa Bicycle Boys Clubhouse. Pangit ng service niya. Kaya nakakasira ng araw. Pero wala tayong magagawa. Dayuhan tayo dito. Baka hindi natin alam. Ang ino-offer sa akin ibang frame set. Hindi, wag na. Ibang sizes, hindi. Tapos pre-order na lang daw, hindi, ibalik niyo yung pera ko, diba? Binayaran ko sa inyo ng cash eh. Sana bago mo sinwipe yung card, inalam mo. So kasi hindi rin helpful yung manager. Hindi helpful, wala silang pakialam, wala. Sayang. May bike shop din ako, pero hindi ganyan turo ko sa mga tao ko at hindi ganyan ang pagpapatakbo ko ng bike shop. Parang sila pa yung annoyed. Parang hindi, teka, puta kayo yung hassle lang eh. Isang oras kalahati tayo nagtatawagan ng bangko para i-confirm kung na-void na ba o ganyan. Ang lang, nag-reflect sa account ko, bayad. So ending, ako talo, ako mag-aantay ng ilang days. So ito para sa inyo, huwag niyong puntahan yung shop na yan. Nakapunta na lang tuloy ako ulit dito sa Siam Paragon Mall. Kakain na lang ako dito sa Shingha Charlie Restaurant. Ito. Hindi ako makaget over doon eh. Kasi alam mo yun, kada customer mo, kahit saang shop, ako sa bike shop namin, kailangan mong ingatan eh. Diba? Kasi nandun nagsisimula yung salitang, kung hindi ka naman talaga scammer. Yes, please. Kung doon nagsisimula yung salitang scammer, kahit kung hindi ka man scammer o hindi ka nang i-scam, huwag kang gagawa ng ibang bagay na masasabihan ka ng gano'n. Kung hindi i-scam yun, anong point, anong reason, bakit biglang the second time around bumaba sila at sinabi nilang sold pagkatapos nilang i-swipe yung card ko. So kung yun lang pala yung dala kong pera, anong panggagastos ko? Kasi maghihintay ka pa sa bank eh ng ilang days bago ma-clear yung ibabalik nilang void na 84,000 pesos yung binayad ko sa kanila. Sa Instagram, ang price nila is 47,500 baht. Kasi ang times dito ng pera is half ng price, parang ganyan eh, half ng price ko, anong price nila dito sa baht. So, ang gulo, 47,500 yung price nila sa Instagram. Yung pagdating ko doon sa shop mismo, 48,900. Dahil i-credit card ko siya, pero straight payment, may plus 3%. Umabot na ako ng plus 80,000 eh. Actually, 84,000 pa nga. At all goods na, umakyat yung salesman nilang, ewan ko kung anong itsura ng Bob Marley, yung kulot-kulot, parang nakawid eh. Pagbaba nila, and then doon din yung manager na walang pakialam. Siya yung unang kong kausap. Sila, kung sino yung tao kanina, yun din yung kausap ko nung second day namin dito. Hindi nyo sinabing sold, hindi kayo updated sa mga,
ano nyo, binebenta nyo. Sinuwipe nyo muna yung card ko, kinuha nyo muna yung cash ko, tsaka nyo sasabihin na sold. Anong style yun? Kung yun yung pera ko, wala na akong pangkakain ngayon. Buti na lang may extra pa ako. Bad experience. Ito pa naman yung last day ko dito sa Bangkok. Sana baguhin niya yung mga galing ganyan. Bicycle Boys Clubhouse. Iba yung sa Taiwan eh. Fixed gear, masayang masaya. Sa fifth gear, masayang masaya ako eh. Especially yung owner, si How. Sarap kausap eh. Nakabili ako ng $2.90. Dito yung mas na gusto ko na frame set, binayaran ko. I paid for that item. Tapos sasabihin nyo sold. O balik nyo na akin yung pera ko ng cash din. Hindi ako magpo-post ng ganitong video. Pero wala eh. Talo ako eh. Maghihintay ako ng ilang araw para ma-clear sa card ko, pumasok yung cash sa account ko. Parang, huwag kayong pupunta dyan. Huwag kayong dito. Wala. Kaya siguro yung mga item nila, yung pa rin. Kung ano nakita ko sa mga vlogs dyan sa YouTube, na ilang years na, yung pa rin yung item nila. Hindi nabebenta kasi magulo silang kausap. Heading to airport now para at least 6 PM nandun na tayo or at least 6:30 kasi dala natin na yung mga maleta. Ang flight natin is 11 PM. So ang kinuha namin sa sakyan is van. Oh, madami. For ilan to? For 15. 15 person ang kaya dito. Sa sobrang inis ko. may budget pa ako. So yun. Medyo na-dismaya lang ako today. Kasi excited ako eh. Meron ako mauuwing frame set. Mash SF na road frame set. Kaso kasamaan palad, hindi para sa atin. So okay lang yun. Let's move on. Pabalik na tayo ng Manila, Manila. Mauusok na jeepney sa Manila. Laging Cebu Pac lang tsaka PAL papunta sa Manila ang laging mahaba ang pila. Sa ibang mga airlines naman hindi mahaba. Pila dito pa lang sa airport.